Jack Daniel's cake muna tayo for today's video. Mami, tara na G! At habang dinedecorate natin ang cake natin, ikwento ko sa inyo ang isa na namang bagong experience natin sa isang customer natin. Amazing! 4x4 or mini cake ang order sa atin ni customer at rush order siya. Pero kahit ganun pa man ay syempre ginawa natin ang paraan ng cake niya at siningit natin. For delivery yung cake, kaya pinak natin siya ng maayos at sinicure natin. And then okay naman sa customer. Happy naman siya and ang sabi niya sobrang ganda daw ng design ng cake. Kinagabihan, nag-chat sa atin si customer, sabi niya masarap naman daw yung cake, ang kaso nahirapan daw siya magbukas nung box dahil sa sobrang tibay nito, kaya natamaan daw niya yung icing. So parang ang point niya is dahil masyadong matibay yung pagkakapak natin ng cake, kaya yun yung reason kung bakit nasira or na-damage ang cake. Medyo nagulat ako kasi first time ko makareceive ng ganitong klaseng message sa customer na parang nagrereklamo na matibay ang pagkakapak natin sa cake natin. Hindi ko alam kung matatawa ako or malulungkot or maiinis sa customer. Pero syempre mga mi, dahil dapat maayos ang customer service natin, nag-reply na lang ako kay customer na pasensya na kung ganun ang experience na nangyari sa kanya doon sa cake at nakaligtaan kong sabihan siya na dapat gupitin niya para hindi siya mahirapan magbukas. Hindi na siya nag-reply, nag-seen na lang siya. Sa 4 na taon ko na gumagawa at nagbebenta ng mga customized cakes, first time ko makareceive ng ganoong feedback kay customer. Kaya naisipan ko na mag-post na lang sa page about it. Tingnan nyo na lang dun sa page ko na Cake and Rolls kung gusto ninyong kunin or kopyahin mga mi sa mga kapwa ko bakers. At sa mga future customers ko naman, mga mi, gumagamit po talaga ako ng mga heavy duty materials. Yung mga scotch tape ko, mga makakapal yan at sobrang madidikit talaga, mga malalaking staple wires, ganyan, sa pagpapak ng cakes natin. Reason behind that is para masigurado na matibay ang packaging at quality, walang papasok na langaw or any foreign material sa loob ng box para madumihan ang cake natin. At syempre, kapag i-deliver ang cake or in case na ibabiyahe siya, para secured ang cake natin. Ngayon, ang responsibility natin as a customer is to make sure na maayos natin na gagamitin or bubuksan yung mga packaging kasi hindi na po kami liable sa kahit anong damages na mangyayari doon sa cake kapag wala na sa possession namin ang mga cakes. Sa totoo lang, never pumasok sa isip ko na aabot ako sa punto na mag-remind na ganito kasi supposed to be common sense lang talaga mga min na dapat pag nasa inyo na ang bagay na binili ninyo ay iingatan ninyo kung paano siya bubuksan na hindi siya masisira sa loob. Hindi lang yan sa cake, pati rin sa mga Shopee at Lazada, diba mga mi? Ano sa tingin nyo mi? Paano nyo i-handle yung ganitong scenario? Comment nyo naman para magkaalaman na. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!